Si Soc Villegas may video. Oo nga. Grabe, no? Parang hindi pa rin. Bagay, 2001 pa nung hindi pa bishop si Soc nasa part siya ng People Power Coalition. Dilaw na dilaw po si Soc Villegas. At hindi niya itatanggi yun nung PEDSA 3. Si Bishop Soc. Bishop Soc. Dilaw yun. At pati kulay ng dugo dilaw. It's so sad the way he delivered his message na singkit ka ba sa ganito, pero singkit siya sa mga sitwasyon na nangyayari ngayon sa gobyerno. And the way Hindi siya singkit, bulag siya sa katotohanan. Hindi ka singkit, Bishop Soc. Bulag ka po. Bulag na bulag at nahihibang ka. Ito lang, personal ko to bala si Bishop Soc, pero alam ko dilaw ka. Kaya tigilan mo yung paggamit mo ng salitang singkit kasi hindi ka singkit, Bishop Soc. Bulag ka. Bulag ka sa katotohanan, bulag ka sa hinaing ng taong bayan. Huwag kang magtago dyan sa habito mo na, ewan ko, na kung bagay ka dyan, kabalan-banalan. Magsimula na tayo, Marlon. Kumusta ang birthday ng iyong Moodrackles? Lasing. Happy birthday. Happy birthday. Napasaya ako. Oo nga. Kaya okay lang ako. Gumastos mo naman malaki. Dapat lang sumaya ka. Kaya okay lang din ako nung isang araw na day off ka. Kasi naiintindihan ko yung hangover mo. Kahapon. May pusa sa ilalim. Lapitin tayo ng kuting, no? Ayun, ang kuting nga. Literal na kuting. Ikaw binudol mo kami. Lapitin ng kuting. Anyway, At alam nyo, dahil kay Bishop Soc, napatunayan ko lang. Alam mo kasi, Marlon, kahit wala pala akong sound, sorry. Okay lang. Ibalik mo lang doon sa usapan niyo kay Bishop Soc. I'll be very honest, no? Medyo nilimitahan ko ang sarili ko na nagsisimba. But, I have my moments with my God na kami lang dalawa, nag-uusap, nag-iiyakan, nagagalit, nagsusumbatan, may ganun ako. But, I still practice kung ano yung pinaniniwalaan kong religion, which is Catholicism, no? If I find it necessary or may need ako na maging super close sa presence niya, I go to the church. Pero, hindi ako yung nagmimisa because I do not see the person doon sa, sa altar, na representation ng Panginoong dinadasalan ko. Because of the many issues na meron naman din talaga ang Katolikong simbahan, Marlon. Yeah. And here comes Bishop Soc na nagsasalita ng gayon. Parang mas pinatibay niya yung ibang tao na kagaya ko. I feel lost. Meron akong lost moments sa faith ko. But hindi ako totally lost kasi anytime I can call on Him. Yung gano'n. Yung mga practice lang na tradition na dapat nasa simbahan ka, dapat linggo, dapat ganito, dapat ganito. Wala. Nalungkot ako sa mensahe niyo. Napanood mo na yun? Grabe, no? Nung pinost mo, inulit ko pa Ulit ko yung konteksto, pero iba sa salto Pero ako share ko lang pa Hindi, pero once na sa isang meeting, kasi 2001, tumulong ako sa campaign ng People Power Coalition, yung media bureau nila. Nandun ako. Ito yung pinamumunuan ni Dodi Limcao po. Kung tawagin ng media, si Doding Daga. And noong 2001, Limcao ko na may column sa Dodi Limcao po, dating ng Channel 4, naging rin siya. Secretary ng panahon ni GMA. Okay. So, noong 2003, EDSA Press, nilulusob na yung Malacanang. Tinangkang pabagsakin ng mga ERAP loyalist si GMA. And ang kausap ni Dodi Limcao ko sa telepono nun, si Father Soc Villegas. Ang naririnig ko, ang gusto na pag-usapan nun, paano mo i-disperse yung basta ang dating sa akin to personal account ko to ang dating sa akin, bahala nang may masaktan, basta i-disperse yan. Coming from isang tao niya. 30 plus, Pam. 30 plus. Bakit? Meron ba siya nakikitang danger sa kaya sabi ko dilaw na dilaw yun. Part sila ng civil society that time. Si Dodi Limcao ko part ng civil society. Kaya nagtagumpay yung EDSA DOS dahil sa civil society. So, andun si Father, si Soc, and pati yung nasa channel ko ngayon, yung nagmimisa every morning, si Father, yung taga-Ateneo, mamaya maalala ko. Sila yung mga nandun. Ito lang, personal ko to bala si Bishop Soc, pero alam ko dilaw ka. Kaya tigilan mo yung paggamit mo ng salitang singkit kasi hindi ka singkit, Bishop Soc. Bulag ka. Bulag ka sa katotohanan, bulag ka sa hinaing ng taong bayan. Huwag kang magtago dyan sa habito mo na ewan ko, na kung bagay ka dyan, kabalan-banalan. Masyado Yung lately, di ba, hinahanap natin na saan ang simbahang Katoliko sa lahat ng mga nangyayari ito. Tapos lalabas ka na ganyan ng mo. Ganyan yung understanding mo of the current situation. Nakakadismaya. Isang malaking punto kung bakit bulag ka.
alamin mo, Bishop Soap, yung kwento ng extraction. Pakinggan mo yung palahaw ng mga bata, yung mga nag-iiyaw, na gusto makasama nila yung nanay nila, na pilit inihiwalay. Si Father Kaluwag. Si Father Tito, dating Ateneo. Part din siya ng civil society. At sa syempre si Running Place, ganun. Sila yung mga natatanda ko noong mga 2001 po. Dahil alam ni Dodi na head writer ako nung sa Kaya kapag sinasabi mong masimba lang ako yung gano'n, di ba? Lagi kang gano'n. Ako regular ako. Kasi religiously ginagawa niya na. Nung nandito pa, family ko pa. And parehong nasa Catholic school yung mga anak ko. Buscoanian po ang anak ko. Alam mo, Kaya, Salesian siya. na ko noon, parang nakikwestiyon mo yung sarili ko na buti pa si Marlon nagawa niyang i-keep talagang strong yung faith niya. Ang akin, hindi ko tinitingnan yung pare na inaano ko lang siya bilang moderator. So, nasa atin na rin siya kung paano mo siya papakinggan, kung susundin natin yung mga aral niya. Basta kung ano yung sa Biblia. Ako ba ito nagsasalita? Hindi, totoo naman. Basta kung ano yung nasa Biblia at kung alam mo yung tingin mong tama, nararapat, makatao, higit sa lahat, maka-Diyos. Yun ang gawin. Bakit na-bring up? Sino nagtanong? May nagtanong kay Bishop. Oo nga, hindi natin na. Hindi lahat ng pare, tama. Hindi lahat ng pare, tama. Ganon din naman namin. Hindi naman lagi-lagi tama tayo pag nagkakamali rin tayo. Pero isa yun sa nakakalungkot na pangyayari this week, Marlon. Kasi parang in contrast, nangyari naman yung National Day of Protest na ginawa simultaneously noong linggo. Correct. Kasi, balik ko lang yung singkit Yung singkit po, korte lang ng matayan. Pero ang importante, kung ano ang nakikita ng dalawang mata. no-offend ka ba? Singkit po kasi itong kaibigan natin. Chinito. Pero hindi, mali. Kasi may pagka-racist. Racist. Diba yung Asian hate na meron dati sa Amerika? Plastic mo. Tapos God pag bless you. ginaganyan, di ba? God bless you, Bishop Soap. Hindi. Parang tao ka lang din, pero mas lalo mong pinatunayan na wala sa'yo ang spirito ng Panginoong Diyos na pinaniniwalaan mo for nating lahat. So, mas hindi ko pipiliin ikaw ang nasa palpito at sisimbahan kita dahil nakikita ko ang Diyos. Hindi. Sorry na-question ko lang lalo. Yeah. Nakakalungkot. May mga ganito tayong pare na sila dapat ang... hindi naman ako naging sorry Marlon, hindi naman ako naging sensitive na nung pinost ko yon. Kasi ka nga pala, yung dahil singkit ka. Pero yung akin kasi doon na parang you cannot use Alice Guo because sinimulan mo na hindi ako lumaki sa farm and all, na parang you cannot make use of that situation just for you to air your side of the story. Kung papakinggan natin, ulitin hindi natin pinagtatanggol si Alice Guo. Hindi. Yung background ng Alice, di ba? Na bastardo, anak sa... Alam yun? Tignan mo, nakakatuwa. Ang dami, parang maraming nakarelate kasi si H, sabi niya, paring racist, kulang sa spirituality, tama si Mama Mary, the smoke of evil is entering the church. Sabi ni Evangeline Villa Gonzalo, I'm a devoted Catholic, but I don't really like Soc Villegas. He makes me disappointed on him, on everything he does, especially when it comes to politics, nakakadismaya talaga siya. True. Yeah. Nagmimisa tapos siya mismo racist. Correct. Sabi ni good shot siya. Oh, And wow. Dominican community nga pala si Bishop Soap. Sabi ni Isaias, yung anak ko po sa Alicia, Buscoanian. Kapatid mo, sa Alicia, di ba? Oh, yeah. Yung mga, ewan ko, ba't may ganun? Marianda, hello? Even during Jesus times, The Pharisees and Sadducees Sadducees was the most hypocritical. They were rebuked by Jesus and the Bible should be our only guide to justice. Agree kay Sir Marlon, hindi lahat ng pari tapat kasi iba niyan kalong ng malalakas na bayan. Totoo. Kailan nga ba Marlon yung nagkaroon ng issue mga pari na lahat sila ang sasakyan nila Montero? Mga Montero priests. Tapos, pagka weteng Lord ang nagbigay, donasyon. No? Hindi galing sa illegal. Tapos pagka ang payak na nagsisimba, hindi kayang magbigay, pinariringgan sa homily. Pero kapag malalaking taong nagbigay, diretso sa mga bulsa nila. Ito, si Hannah C.H. Kami ng mga siblings po, Dominican Order of Preachers, from preschool to high school. Di ba? Minsan nasa tao rin talaga. Sabi ni Enrique Rabanas, galing braille.